Ayan, makabayang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, inihahandog ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng DepEd EdTech Unit, Itulay, Online Tutorial. Muli ako ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan, Tutor Mel. Tayo ngayon ay nasa quarter 3, ikatlong linggo. Filipino 8 na may paksang pagpapahayag ng konsepto at pananaw sa pamamagitan ng radio broadcasting. Isa na namang kapanapanabik at kasiyasiyang pag-aaral ng wika at panitikan. Sige nga, pakipusuan nga ako kung kayo'y handang-handa na. Tignan ko nga kung maraming nananabik at nasasabik sa araw o sa oras na ito. Bigyan ako ng heart dyan. Bigyan naman ng puso si Tutor Mel. Ayan, marami na ako nakikitang heart. Ayan. O sige, ayan na at sisimulan na natin ang ating pagbati dahil nakita ko madami na kayong puso. Puso ang binigay ninyo sa akin, okay? Pero bago yan, ito pinagdiriwang natin ang araw o buwan ng kababaihan. We make change work for women. Ayan, National Women's Month Celebration. Kaya bigyan natin ng papuri at dangal ang ating mga kababaihan. Siyempre, nakikiisa ang DepEd Itulay sa pagdiriwang na ito. Okay, punta na tayo sa ating segment na Dagling Bati. Ayan, alam kong nakahanda na yung mga makabayan kong mag-aaral. Ayan, simulan na natin. Meron ako ritong nais batiin, Ma'am Ching Pagarigan. Hello po sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin. Gayon din si Ma'am Pia Padilla, ang aking kaibigan. Hello po. Maraming salamat sa pagtutok. At gayon din si Ma'am Beverly Mamaril. Ayan, maraming salamat sa inyong pagtutok sa oras na ito. Simulan na natin sa ating mga mag-aaral. Ayan, ang dami na nila. Sige, isa-isahin natin. 2 minuto naman ang ating pagbati. Ayan. Balik tayo sa umpisa kasi marami sila. Ayan, unang-una, Nadine Domingo Manabat. Good afternoon po. Watching from Ingod, Ramona. Integrated School SDO Isabela. Hello sa iyo. Gayon din si Eliza Flores from CHS Caloocan. Angel Fortes from CHS Caloocan. Christine Erica Fuimio from CHS Caloocan. Leia Di Vera from Ramon National High School SDO. Ayan. At gayon din, may pagbati rin kay Samantha Galman Fajardo. Good afternoon po, watching from Santa Cruz National High School. Ayan, hello sa'yo, Nak. Meron ding pagbati kay Joshua Lau from SDO Caloocan. Ayan, ang dami na nila. Gayon din, nandito si Christopher Andrew Respicio. Magandang hapon po, Tutor Mel. Ayan. Kana Biso, good afternoon po from CHS. Ezekiel Loreto, good afternoon po from SDO Isabela. Hello sa inyo. Cyrus Marcelo, good afternoon po, watching from Ramon National High School. Leia De Vera, good afternoon po, watching from Ramon National High School. Ayan, at marami pa. Baka may pagbati pang ating mga guro. Ashley Faye Gerardo, magandang hapon po. Watching from San Mariano National High School, SDO Isabela. Hello sa iyo, Nak. Gayon din, andyan si Jonathan Equipaje from SDO Caloocan. Ronald Tupinio, good afternoon po. San Mariano National High School, SDO Isabela. Andyan din si Raisa de los Santos ng SDO Caloocan. Ayan, napakarami. Trisha Garcia mula sa LFG, Diamantina National High School. Hello sa iyo, Trisha. Aldrin Diesta from CHS. Andyan din si Rainier Timbas from CHS.
Ayan, at marami pa. Si Krista Baticas from CHS, Diane Claire Tejero from CHS, Beverly Lungayan from Ramon National High School, Christian Carion from DepEd Jensan. Hello sa'yo, Carion. Christian Carion. Ayan. Yung hindi natin mababati, mamaya ay meron akong pagbating gagawin. Okay, Jasmine Molina from San Mariano National High School. Hello po. Ayan. Ayan, itong aking kaibigan. Good afternoon, Pia Tumagan, Pia Padilla watching Santa Rosa, Laguna. Labas Senior High School. Good luck, Tutor Mel. Hello. Ayan ay isa kong kaibigan na nakasubaybay. Salamat, ma'am. Gayun din si Shane Cabardo. Good afternoon po. Shane from Caloocan High School. Basalel Jairo, nagbigay ng puso. Ayan, si Nadine Manabat, nagbigay din ng puso. At marami pang iba. Si Rosemary Salandanan, good afternoon po from Putat National High School, Sampaguita. Ayan. Ayan, good afternoon po. Si Kate Sibal, watching from Labas na Senior High School. Hello from from Pia Padilla o Pia Tumagan. Hello. Salamat sa iyong pagtutok. Ayan, ayan. So, nabahati na natin ang lahat. Ha, meron pa ba? Eto, meron pa rin, no? Good afternoon po. Reyna Lisa Tagum, San Mariano National High School. Hello sa iyo, ma'am. Ayan, nakatutok din si ma'am. Ayan. Ronald Matias from CHS. Hello, salamat sa pagtutok. Ayan, natutuwa naman ako at talagang maraming nakatutok ngayong araw sa ating episode ngayon. Dahil dyan, magkakaroon tayo ng paunang gawain. Di ba? Siyempre, hindi mawawala ang pagkilala natin sa ating mga cuties of the week. Then, siyempre naman, yung nakaraang linggo, di ba, kinilala natin sila. Ngayon, panibagong set of cuties of the week. Sila yung mga nag-share, nag-participate, aktibong nakilahok. Ayan. Unang-una, si Princess Diane Garcia, Makabayang Club. Congratulations. Ayesa de la Cruz, congratulations. Ayan, Makabayang Club. And Christopher Respicio, Makabayang Club din. Sila yung mga nagpakita ng aktibong pakikilahok sa ating sesyon sa nagdaang linggo. Ayan, sana kayo ay manatiling aktibo sa ating talakayan at dahil alam ko na kapupulutan nyo ng aral ang ating aralin ngayong araw. Tinatawag namin kayong Cuties of the Week, Makabayang Mag-aaral, Filipino 8. Ayan. So muli, ang ating gagamiting module, Quarter 3, Week 3, ay mula sa SDO Caloocan. Ayan, alamin na natin kung anong inaasahan natin sa ating mga makabayang mag-aaral at makabayang guro. Dahil meron akong nakita rito, may mga nakatutok na guro din. Ayan, hindi ko pala nabati si Ma'am Amelita Loriaga, nakatutok siya, at saka si Ma'am Rina Boktot ng SDO Caloocan. Hello po sa inyo. Ayan, may pagbati rin si Ann Wendy Yao. Good afternoon, Tutor Mel. Ayan. At marami pa, mamaya natin babatiin isa-isa pa sa shoutout natin. Okay, alamin muna natin kung ano ang inaasahan natin ngayong araw. Una, nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginagamit sa radio broadcasting. Ikalawa, nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw. Ayon, batay, sang-ayon sa akala at iba pa. Handa na ba kayo? Ayan, meron tayong paunang pagsubok o balik-aral. Lagyan ng check ang patlang kung ang pahayag ay katotohanan at X naman kung opinyon. So doon pa lang makikita nyo na meron ding pagbati pala, humabol ang aking kaibigan, ang aking sisterette, Ma'am Jen Pagia. Hello sa iyo from SDO Caloocan. Ayan, maraming salamat. Ayan, so diyan pa lang makikita natin kung natutunan nyo ba yung nagdaan nating aralin na nagdaang linggo. Sige nga, lalagyan ng check kung katotohanan and X kung opinyon.
Ang Pilipinas ay kasama sa Pacific Ring of Fire ayon sa National Geographic website. Sige, bigay nga sa akin ang inyong kasagutan kung yaan ay check, katotohanan, or X kung ito ay opinion lamang. Ayan, napakarami pang bumabati. Mamaya babatiin natin sila. Wala pa akong nakikitang sagot, puro pagbati pa. Gusto niyo ba bang bumati ako? Ayan, Angel Lindaya from Caloocan High School, Krista Batikas, Arian Lariosa from Mampia, Tumagan. Ay, hello po sa inyo. Kay Basalel Katiis from Caloocan High School. Ayan, ang dami. Ayan, kay Ma'am Reyna Lisa Layugan, grade 8. Gerald, yan yung kanyang estudyante. Hello po, maraming salamat po. O sige na, ano ang inyong kasagutan? Check or X? Hindi ko makita ang kasagutan sa dami. Ayan, ayun, may nakita na ako. Ayon kay Princess Claire Ignacio, at saka kay Aldrin Diesta, Angel Lindaya, Nathaniel Equipaje, Catlea Soriano, ang sagot sa unang bilang ay check. Ito'y katotohanan. Okay, ikalawang bilang. Para sa akin, hindi pa makabubuti ang bakuna laban sa COVID-19 hanggat hindi nagkakaroon ng magandang resulta. Ano kaya yan? Katotohanan, check, or opinion, X. Sige nga. Ayan, marami rin nakakuha ng tamang sagot. Ayan, may pagbati, Princess Diana Beltran. Good afternoon po from Shakespeare watching Maine. Ayan, salamat sa inyong pagtutok at panonood ng Itulay. Naway ibahagi nyo pa ang ating episode ngayon upang marami pa tayong maitulay na dunong sa kanila. Ayan, puro check ang sagot. Tignan nga natin. Puro pagbati. Ayan, may nakita na ako. X, tama. Ito ay opinion lamang. At ang mga nakakuha ng tamang sagot, si Ezequiel Loreto, Venice Andrea Baruzo, Christine Fumio, Catlea Soriano, Nathaniel Equipaje, Princess Claire Ignacio, Aaron Ace Milo, Ashley Angel Lunca, and Basalel Katiis. Ayan, ang galing na identified nyo kagad kung alin doon ang katotohanan at opinion. Ikatlong bilang. Ang pambansang awit na Lupang Hinirang isinulat at nilapatan ng musika ni Julian Felipe noong 1898. Ito ba ay katotohanan, check, or X kung opinion? Sige nga. Ayan, may pagbati si Kerubin. Congratulations, Tutor Mel. Oo nga pala, maraming salamat dahil tayo ang nag-top view sa ating episode Filipino 8. So, naginanap na awarding ng second quarter Itulay recognition. Salamat dahil alam ko nakatuto kayo sa atin tuwing ganitong oras, tuwing ganitong araw. Ayan, ipagpatuloy lamang ito para mas marami pa ang makapanood. Salamat, Kerubin, sa iyong pagbati. Ayan. Okay? Ikatlo, anong inyong sagot? Ayan, may nakita na ako. Ito ay check, syempre. O, di ba? Sino-sino yung mga nakakuha ng tamang sagot na ikatlong bilang? Andyan si Catlea Soriano, Christian Carion, Nadine Manabat, Aaron Milo, Christopher Respicio, Princess Guinness, Catlea Soriano, Angel Lindaya, Aliyah Buenyao. Ayan, ang sagot nila ay check. Okay, ikaapat na bilang, ang Hawaii ang bukod-tanging estado ng Amerika na nasa Pasipiko. Check or X?
Ika-4 na bilang. Ayan, nakakita na ako ng tamang sagot. At ang sagot ni Marinel Lustre Ramos ay check. Ayan, mahusay. At sa ika-5 bilang, saganang aking mahalaga ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamilya sa anumang pagsubok na kanilang haharapin. Saganang aking mahalaga ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamilya sa anumang pagsubok na kanilang haharapin. Ano kaya yan? Katotohanan, check, or opinion, X. Sige nga. Tignan ko nga. Ayan, may pagbati ulit kay Kyle Austin Nagares. Mula Guro Ma'am Pia Tumagan. Mula sa Labas Senior High School. Hello sa'yo, Nak. Ayan. Ayun, may nakita na akong tamang sagot. At ang kanyang sagot ay X, di ba? Ang galing. Dahil dyan, nakuha nyo ang ating balik-aral. Bibigyan ko kayo ng puso. Siyempre, opa. Ayan. Mahuhusay. Okay. At ang mga nakakuha ng tamang sagot, ayan. Ang mga nakakuha ng tamang sagot, si Nadine Manabat, Krista Batikas, Erica Fumio, Princess Guinness, Katleya Soriano, Trisha Tuliao, Benice Andrea Baruzo, and Katleya Soriano. Ayan. Dahil dyan, handa na ba kayo sa ating bikarambulan? Siyempre, nanabik kayo dyan. Isang na naman kapanapanabik at kasabik-sabik na pagbabalik-aral. Ngayon naman, tutungo na tayo sa ating bikarambulan. Alam kong ito'y inaabangan ng lahat. Ayan. Mula sa pahayag, ayusin ang ginulong mga titik upang matukoy ang wastong salita. Aayusin nyo upang matukoy ang wastong salita. Ayan. May pagbati. Melton Gumarang, good afternoon po. San Mariano National High School. Under kay Ma'am Reynalisa Layugan. Hello! Ayan. Handa na po. Ayan, sabi ni Lea de Vera, handa na daw siya para sa wikarambulan natin. Sino pa kaya? Ayun, si Meryl Kate Pascual, handa na din daw siya. Sige nga, mukhang ang dami ng handa. At syempre, hindi nagpatalo si Krista Batikas. Handang-handa na po. Capital pa, handang-handa na raw siya. Okay, sige. Dahil handang-handa na kayo, ito na ang ating bikarambulan. Unang bilang. Tagapagpahayag ng balita o iba pang programang panradyo. Ayan, sige nga, tignan ko nga kung dahil handang-handa na kayo, ano kaya yung mga ginulong letra na yan? At pag binuunin nyo, anong magiging sagot? Sige. Ayan, ang dami rin. Ma'am, ako rin po, handang-handa na. Ayan, unang-unang sumagot si Trisha Tuliao at ang kanyang kasagutan ay announcer. Mahusay, Makabayan Club. Diba? Ang galing. May pagbati rin tayo. Hindi lang siyang nakakuha ng tamang sagot. Si Basarel Catiis, Cana Viso, Angel Lindaya, John Benedict Dihamco, Raven Manuel, Ace Milo, Harvey Santiago, Princess Claire Ignacio. Ang dami nila, mahuhusay talaga mga makabayan mag-aaral. Ikalawang bilang. Tunog o musikang inilalapat sa programang panradyo upang maging kahali-hali na ito. Ano kaya yan? Tunog o musikang inilalapat sa programang panradyo upang maging kahali-hali na ito. Sige nga, tignan ko nga yung mga sagot ninyo. Ayan, talaga may nagsabi, Ma'am, ako, ayan, unang sumagot si Janelle Morales Katahan. Hello sa'yo, Janelle Morales Katahan. At ang kanyang kasagutan ay sound effects. Mahusay, Makabayan Club kay Janelle Katahan. Sinundan siya ni Alison Banyes, Alexi Ampuan, Lea Di Vera,
Christopher Respicio, Basalel Catiis, Minerva Dizon, Ann Wendy Yao, and Sofia Ramos. Sila yung mga nakakuha ng tamang sagot. Manggagaling ng mga makabayan kung mag-aaral talaga. At ikatlong bilang. Ito ang tinaguriang manuskritong ginagamit sa broadcasting. Ito ang tinagurian na manuskrito na ginagamit sa broadcasting. Ano kaya ito? Sige nga. Ang daming sagot. Grabe. Ito may pagbati. Jenea Kaponpon. Good afternoon. From Labas Senior High School under Miss Pia Tumagan. Hello! Ayan. Ang dami nila. Hello sa iyo, nak. Ayun, may sumagot na. Basalel Catiis, Tricia Tuliao, Lea Di Vera, Canaviso, Aldrin Diesta, Eliza Flores. At ang sagot nila, script. Yung pala ang manuskrito ng ginagamit sa broadcasting. Ang husay naman, makabayang club, syempre. Okay, ika-4 na bilang. Ito ay pahayag na maaring batay sa sariling damdamin. Ito ay pahayag na batay sa sariling damdamin. Ano kaya ito? Sige nga, tingnan ko nga yung mga kasabutan ng mga magagaling nating makabayang mag-aaral. Eileen Ailes. Meron siyang pagbati-batiin natin kasi hindi sapat ang 2 minutong pagbati. Hindi ko na makita. Okay, at ang sagot niya ni Mika Banyanola, ma'am, ito ay pananaw. Tingnan nga natin kung tama siya. Mika Banyola, Prince Jose, Aldrin Diesta, Rainer Balao, Ronald Tupinyo, Nadine Manabat. Ang sagot nila ay pananaw. Mahusay din. At para sa ika-5 bilang, Remote Audio District Integrated Oscillations, ang tawag sa blank. Sige nga, tignan ko nga. Ano kaya yan? May makahuhula kaya niyan? Ayun, si Eliza Flores, unang-una, radio o radyo po, ma'am. Ayan. Nag-enjoy ba kayo sa ating Bika Rambulan ngayon? Sige nga, kung kayo ay nasiyahan, bigyan ako ng puso. Ayan, magpapuso naman. Diba? Ayan, ang daming sumagot. Ayan, ang mga nakakuha ng tamang sagot, Nadine Manabat, Prince Jose, Lea Di Vera, Paula San Jose, Mary Kate Pascual, Rose Ann, asan na si Rose Ann? Harvey Santiago, nagbigay na ng puso. Si Krista Batikas, ayan, makabayang clap sa inyo. Talagang napakahusay nyo at alam pong ganadong-ganado kayo ngayong oras na ito. Dahil dyan, tignan natin kung ano ang masasabi nyo sa mga larawang makikita nyo sa inyong screen. Siyempre, bibigyan ko muna kayo ng tala dahil ngayong hapon kayo ay nagniningning. Hindi na ako kakanta ng tala, tala. Yan, hindi na ako kakanta ng ganon, ha? Ayan, nagniningning kayo sa karunungan. Kaya may patala si Tutor Nel. Okay? Anong maaari niyong masabi sa unang larawan sa inyong screen? Tingnan ko nga kung ano yung opinion niyo dyan. Sige, ayan, ang dami na. O, may nagbigay pa ng star din. Hello, salamat. May puso din siya. Sige nga, tignan ko nga. Ano ang maaari nyo sabihin, salitang maiisip kapag nakita nyo ang larawan na ito? Mikropono, sabi ni Flores. Boses, sabi naman ni Ramos. Megaphone, ayan. Si Catlea Soriano, ma'am, tunog. Yan, marami, di ba? Kung iba-iba. Ito naman si Jonel Katahan, ma'am, anunsyo. O, di ba? Marami siyang pwedeng ayan, Jamira Aranzaso, boses. Ayan. Tunog, mahalagang anunsyo, sabi ni Jairol Catiis. Okay? Matapos yan, ito namang isa, ano kaya ito? Ano maaari nyo pwedeng sabihin sa larawan ng pangalawang larawan? Ayun, may nagsabi na, ma'am, pahayag. Pahayagan. Okay pala, pahayagan. Ayan. Ayun, may nagsabi, Catlea Soriano, script po. Yan, script daw yan. Tagapagpahayag po.
Ayan, meron din nagsabing binabasa. Script, ma'am. Impormasyon according kay Diesta. At kay Katiis, ito isang pahayagan. At ang huling larawan, nais kong tingnan yung mabuti at alamin kung anong unang salita ang papasok sa isip niyo pag nakita niyo ito. Yan. Ano kaya ang unang naglalaro sa isipan ng mga makabayan nating mag-aaral pag nakita ang ikatlong larawan? Sige nga. Balita. Oh, mahusay, di ba? Nakita niya yan. At ang unang pumasok sa isip niya ay balita. Ang nagsabi noon ay si Anne Wendy Yao, mahusay. At saka si Bernice Baruso, para sa kanila, balita. Okay? Ano pa? Impormasyon, may nagsabi din, di ba? Impormasyon ang maaaring marinig sa bagay na nasa harapan. Gayun din, sinasabi na ito ay radyo. Ayan. Ayan, di ba? Balita, tagapahayag ng impormasyon. Entertainment, sabi naman ni Van Jeron Urdas. Sabi rin ni Aaron Ace Milo, pwede rin itong babala. Pagbibigay ng babala. Ang husay, ha? Ayan. Sabi naman ni John Benedict De Hamco, balita / musika, 'di ba? Yung mga panahong 80s, 90s, pag sinabi nating music, 'di ba? O musika, radyo ang ating hinahanap. Okay? Ayan, may pagbati muli kay Jana Suset Magigad mula sa labas, Senior High School Teacher Pia Tumagan. Hello, nak. Ayan, informasyon. At mula sa mga inyong sinabi, dyan sa mga larawan na yan, aalamin natin kung paano nga ba kinukuha ang script, informasyon, tunog, at pag-aanunsyo. Yan ang aralin natin, pagpapahayag ng konsepto at pananaw sa pamamagitan ng radio broadcasting. Ayan. So, una, alamin natin paano pagsulat ng script sa programang panradyo. Siyempre, hindi natin alam yun, di ba? Kasi ang alam lang natin, marunong lang tayong gumawa ng script. Ayan, may nagsabi pa si Terence Pamularcon, libangan ang radyo, di ba? Yung panahon lalo na, wala pang telebisyon. Yan talaga nagsisilbing libangan. Okay, so alamin natin ngayon kung paano pagsulat ng script sa panradyong script. Ayan, ang taburi o sa manuskrito ng isang audiovisual na ginagamit sa broadcasting ay ang nakatitik na bersyon ng mga salita. Dapat bigkasin o sabihin. Ginagamit ito sa produksyon ng programa. Ito ay naglalaman ng mga mensahe ng programang dapat ipabatid sa mga tagaganap, direktor, taga-ayos ng musika, musical scorer, editor at mga technician sa broadcasting. Ang nilalaman ng komunikasyon na gagamitin sa media tulad ng radyo ay ilalagay muna siya sa script. Bilang script, ito ay ginagamit muna sa print medium. So marami palang pinagdadaanan pag tayo ay sumusulat ng isang manuskrito, lalo na kapag sa audiovisual material na pang broadcasting. Mula sa formang ito, ang script ay gagawing pasalita at gagamitan ng mga tunog. Dahil dito, ang script ay isang transition lamang sa pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng radyo. Maririnig lamang ang mga tagapakinig sa pamamagitan ng radyo kung ano ang nakasulat sa script. Kaya mahalaga sa kanila, kung sa dula, ginagawa natin kaluluwang script, sa kanila, ito'y isang tinatawag natin na isa sa mga mahahalagang gamit o tinatawag natin na kailangan pag tayo ay magsasagawa ng isang radio broadcasting. So, kailangan meron kang script. Ayan. Ayan, ayon kay Aaron Ace Milo, ang script ang siyang binabasa ng mambabasa at nagbibigay ng impormasyon. Kaya maingat itong may mga proseso na pinagdadaanan. Ngayon, meron tayong tinatawag na format ng script. Hindi lang siya basta sinulat.
Kasi yung sa dula, di ba, sulat ka lang, ito yung dialogo, ito yung palitan. Pero dito sa broadcasting klase, meron siyang format na dapat sundin. Ayan. Ano iyon? Una, gumamit ng maliliit na titik sa pagsulat ng dialogo. Isulat sa malaking titik ang musika, epektong pantunog at ang emosyonal na ekspresyonal na reaksyon ng mga tauhan. Guhitan ng SFX o sound effects at MSC o music. Hindi lamang ipinapakita ang paggamit ng musika at epekto ng pantunog, kung hindi kailangan din ipakita paano gagamitin ang mga ito. Kumbaga, hindi natin basta sinulat ang isang script nang dahil sa nais lang natin isulat. Kailangan pati yung function niya, pati yung gamit niya, at ano yung pagkakasunod-sunod ay nakasulat sa script. Para ang titingin nito ay maiintindihan kung paano ang daloy. So, mahalaga yon klase. Ayan. Ayan. So halimbawa, kailangan bang naka-fade under ang musika habang nagsasalita ang isang tauhan? Pag sinabi nating fade under, meron siyang musika na malakas, ngunit pag nagsalita na humihina, yung volume niya nagdi-decrease na. Ibig sabihin, binibigyang laan na yung lakas ng pagsasalita, bagkus meron pa rin siyang kahit papano sound effect ng music. Yan. So, kailangan yun kapag tayo'y gumagawa ng script. Kailangan may dalawang espasyo o double space pagkatapos ng bawat linya sa script kapag may nakinilya o kinomputer. So, meron di palang tuntunin, di ba? Hindi ka lang magta-type ng script kung gagamit ka ng computer, bagkus ay meron kang format na susundan. Ika-anim, lagyan ng numero ang bawat linya, ilagay ang numero sa kaliwang bahagi bago ang unang salita ng linya upang maging madali ang pagwawasto kapag nagre-recording na. So marami silang kino-consider, hindi lang yan isulat mo lang basta. May format tayo, ito dito mo ilalagay para pag makikita sa recording, ayan. Ikapito, ang mga emosyonal na reaksyon o tagubilin ay kailangan isulat sa malalaking titik. Gagamitin lamang ang mga ito upang ipabatid kung paano sasabihin ang mga linya o dialogo ng mga tauhan. Ilagay ang mga ito sa loob ng parenthesis o panaklong at isulat sa malalaking titik. Halimbawa, ang emosyon na ibibigay mo gulat. Naka-parenthesis yun. Para yung nagbabasa o yung mismong nagbabasa ng script, alam niya na ang emosyon na gagamitin niya ay pagkagulat. Okay? Naintindihan? Nakukuha po? Ayan. Sumunod, ikawalo, gumamit ng mga terminong madaling maintindihan sa pagbibigay ng indikasyon. So mahalaga din pala to kung sino ang nagsasalita at anong uri ng tinig ang maririnig. Eh ma'am, bakit meron pa pong ganun? Di ba napansin ninyo pag nanonood kayo o nakikinig kayo ng radyo, meron silang may malakas na tinig, may mahinang tinig, may boses matanda, may boses bata. So, kailangan pala yung indication na yun ay nakapaloob sa mismong script. Kala lang natin, siguro iniisip natin, si tatay na yan, siya na magsasalita. O ang anak na yan, siya na magsasalita. Hindi pala ganon. So, meron siyang sa script pa lang, makikita mo kung ano yung tuntunin niya, kung ano siya, ano yung kailangan niyang marinig, ano yung timbre ng tinig niya, mahina ba, marahan ba, malamlam ba. Okay, kino-consider din yun. Halimbawa, boses 1, 2, colon, lalaki. Sumunod naman, babae, boses 1, 2, then talent 1, 2. Madaling maintindihan ng tagapakinig ang mga taong gagamitin tulad ng announcer. At ikasyam, isulat sa malaking titik ang posisyon ng mikropono na gagamitin at ilalagay sa parenthesis. So maraming kino-consider pag pala gumagawa ng script. Sumunod, maglagay ng tuldok o colon pagkatapos isulat ang pangalan ng tauhan, magsasalita at pagkatapos isulat ng SFX or MSC. Mamaya papakita ko yung halimbawa ng format ng script. At ikalabing-isa, sa panibagong pahina ng script, umpisahan ang paglalagay ng numero sa bawat bilang. Ito yung halimbawa. Ayan. Halimbawa, yung music na gagamitin, yung MSC, colon, anong type yun? Theme for intro lang ba siya? Up and down ba siya? Or out? Tapos yung bees, andyan, yung sound effect ng birds. Kung halimbawa, naghahumming yung bird. Ayan. Tapos 11, lalagay nyo 11
yung mismong pangalan, Dionisio, ayan, naka-capital letter o malalaking titik. Tapos yung dialogong babanggitin, Leona, anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Okay, halimbawa, ganun yung emosyon. Then number 12, si Leona. Pupunta po ba ako sa Agusan? Bakit? May problema po ba, Papang, ang rubber production natin doon? So, minsan, ganun yung ating paghahabi o pagbigkas sa radio broadcasting, pero may mga tuntunin pa rin na dapat gawin. Pinakita ko lang yung script para nasusundan. Ayan. So, mahalaga sa kanila ang numero. Kasi syempre, pag sinabi nating numero o bilang, exact yun eh. Walang gray side dyan. So, kapag 12, sunod dyan 13, 14, and so on and so forth. So, naintindihan? Okay, tama si Aaron A. Smilo. Isang dahilan kung bakit mahalaga ang numero o bilang upang hindi malito at gamitin ito ng wasto. Tama naman. Ayan. Ayan. Okay. Sumunod, ikalawa naman, radio broadcasting glossaries of terms, yung mga terminolohiya na dapat alam natin, okay? Lalo na kung kayo ay sasabak sa pagbabalita, dapat aware tayo kung ano yung mga salitang kailangan nating malaman, okay? Narito ang mga terminolohiya na ginagamit sa radio broadcasting upang makatulong sa atin isulat ang script na panradyo. Halimbawa, billboard, unang bilang. Pagsisimula, pagsasahimpapawid ng himpilan ng radyo o telebisyon. Yung billboard na yon, parang ads, okay? Number 2, copy, script o taguri sa manuskrito ng isang audio-visual material na ginagamit sa broadcasting. Disc jacket, tawag sa personalidad na nag-aanunsyo ng radyo. Sa radyo mismo, disc jacket ang tawag sa kanya. Ika-apat, headphones. Ito ay tinatawag din na headset or earphones na ginagamit ng mga radio announcer para mapakinggan ang pagsasahimpapawid ng programang panradyo. Ika-5, acoustics, kalinawan at kalidad ng tunog kung saan nagpapakinggan ang pagsasahimpapawid ng himpilan ng radyo. Ika-6, copywriter. Ito ang tawag sa sumusulat ng script para sa radyo at telebisyon. Ika-7, cue, ito ay tawag sa hudyat para sa announcer upang magsimulang magsalita bago umere sa radyo. Ika-8, dead air, ito ang pagkakataong walang maririnig na anumang tunog sa isang programang panradyo habang umiere. Ayan. Ika-9, call letters, ito ang tinatawag na station ID o pangalan ng himpilan ng radyo. Halimbawa, DZMM, 630, KHS, di ba? 96.1, yung mga ganyan. At ika-10, ad-libbing. Ito ay tinatawag na pahayag na sinasalita ng mga announcer ngunit hindi kabilang sa script o ad-lib lamang. Ika-11, mikropono o microphone. Ito ang gamit sa nagtatransmit ng sound waves papuntang electrical energy. Number 12, band. Ito ang tawag sa broadcasting range or wavelength ng tunog. Ika-13, bed. Ito ang tawag sa mga tunog o musikang nilalapat sa radio broadcasting. 14, broadcasting. Ito ay ang pagsasahimpapawid ng electromagnetic signal sa pamamagitan ng airwaves tulad ng programang pan-telebisyon at pan-radyo. And number 15, bumper. Ito ang mga pre-recorded voice-over music na ginagamit sa transition ng isang segment papunta sa susunod. So napakaraming terminolohiya yan ha. Sa tingin ko naman ay natandaan nyo ang mga ibig gampanin nila kung bakit yan, ganun ang tawag sa kanila sa broadcasting. At ikatlo, expression sa pagpapahayag ng konsepto o pananaw. Mahalaga na alam natin yan. Kapag tayo ay nagbibigay ng konsepto o pananaw ay maaaring banggitin o mapahayag batay sa sariling damdamin, paniniwala, ideya, kaisipan o karanasan, maging ng ibang tao. Ang ganitong pahayag ay makikilala sa paraan ng pagkakalahad na nagsasalita o nagsusulat.
Ilan sa mga ekspresyong ginagamit sa pagpapahayag ng pananaw ay ang mga sumusunod. Ito yan, ayan. Alinsunod sa, ayan yung mga ginagamit nating mga hudyat, di ba? Sa pagpapahayag o ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto na para sa radio broadcasting. Naniniwala ako na anupat ang pananaw ko sa bagay na iyan ay ayon sa, batay sa, kung ako ang tatanungin, nakikita kong lubos ang aking paniniwala sa palibhasa'y nararanasan ko kaya masasabi kong para sa akin, sa bagay na iyan, masasabi kong, ayan, sa ganang akin, sang-ayon sa, so, naintindihan? So, yan ang ating ginagamit na ekspresyon. Kung naunawaan nyo, bigyan nyo nga ako ng puso dyan. Ayan, nag-okay na kagad si Respicio. Mukhang naunawaan niya. Gayon din si Aaron A. Smilo, nag-heart na siya. May pagbati rin kay Van Heron Urdas. Good afternoon po from Gutad National High School. Hello sa'yo, nak. Ayan. Naintindihan po, ma'am. Yes na yes. Opo. Ayan. Salamat. Ayan. Babatiin ko na yung hindi ko nabati. Rovic Patayan. Good afternoon po. From Senior High School Teacher Miss Pia Tomagan. Hello sa'yo, nak. Gayun din si Angela Laigo from Miss Pia Tumagan. Wow, very good naman tong mga batang to. Gayun din si Rain Eunice de Jesus mula sa Labas Senior High School po with Ma'am Pia Tumagan. Ayan, siguro nakatutok ang kanilang guro at aktibong nakikilahok sa atin. Ayan, mahusay. Salamat sa inyong pagtutok ngayong araw. Okay, ayan, marami na. Ayan, pahabol pa. Si Kay Marie Cris Suligan. Good afternoon po. I'm Kate. I'm Kay, watching from Labas Senior High School with Mampia Tumagan. Ayan. Thank you sa inyong pagtutok sa amin. Ayan. Naunawaan at nakita ko marami nang nagpuso. Dahil yan, naintindihan nyo na, tutungo naman tayo sa dapat tandaan. Ayan. Pagsulat ng script ng programang panradyo ay batay sa tunog. Sa script ng drama, halimbawa, dapat palaging ipakilala ang manunulat, ang mga tauhan sa pamamagitan ng kanilang mga pangalan o katawagan. Ito ay upang bigyang kabatiran ang mga nakikinig kung sino ang mga tauhang nagsasalita. Sa programang panradyo, kailangan sabihin ng mga tauhan ang lahat ng pangyayari sa eksena dahil hindi naman ito nakikita ng nakikinig. Ayan. So, yun yung pagkakaiba. Termino sa broadcasting, ito ay dapat nating magkaroon tayo ng mas malalim na pangunawa dito. Gayun din, kung ito ay, kung dito ang landas na ating tutunguhin, mas maganda na mas malalaman natin agad ang ibig sabihin ng mga terminong ito. At para sa ikatlo, ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto o pananaw, mahalagang malaman natin ang mga hudyat o ekspresyong ginagamit upang maging mabisa ang ating pagpapahayag ng sarili nating pananaw o konsepto sa anumang issue. Ayan, handa na kayo? Meron tayong pakulo ngayong araw. Medyo tinwist ko lang. Ayan. Dahil radio broadcasting ang ating segment ngayon o ating aralin, nais ko na katugnay din nun ang ating gawain. Puna ng kahon ng letra upang mabuo ang mga terminolohiya sa radio broadcasting. Sundan ang code number na may katumbas na letra sa ibaba o yung tinatawag nating cryptogram. Okay, alam niyo yung cryptogram? Yung may mga code. Ayan. Opo, ayan, sumagot na siya. Ayan, ayan yung mga code natin. So, may mga letra dyan at ang code natin ay yung mga numbers. Okay, para sa unang bilang, tingnan natin. Ito ang tawag sa sumusulat ng script para sa radyo at telebisyon. Ayan, sige nga. Bigyan nyo nga sa akin yung tamang sagot mula dyan sa ating cryptogram. Meron na? Ayun, may nakakuha si Harvey Santiago, Basarel Katiis,
Chris Daniel Mendoza, Katleya Soriano, Aliyah Buenyao. Ang sagot nila ay, mukhang tama. Mukhang alam nyo kung paano gawin yun Okay, copywriter. Tignan natin kung tama ang sagot nila. Copywriter, mahusay. Okay. Ikalawang bilang. Ito ay tinatawag na station ID o pangalan ng himpilan ng radyo. Sige nga. Ikalawang bilang, ito ang tinatawag na station ID o pangalan ng himpilan ng radyo. Marami pang sumasagot sa unang bilang. Okay, ikalawang bilang na tayo na. Ayan, sumagot si Ann Wendy Yao at ang sagot niya ay call letters. Mahusay, Makabayan Club. Ang gagaling talaga ng mga makabayan kung mag-aaral. Mamaya meron pa tayo. Okay, ikatlo, ito ang gamit sa nagtatransmit ng sound wave papuntang electrical energy. Ayan, sino kaya nakasagot niyan? Tingnan mabuti yung mga code. Ito ang gamit sa nagtatransmit ng sound waves papuntang electrical energy. Ayan ang mga nakakuha ng tamang sagot sa bilang 2. Marinel Ramos, Katleya Soriano, Dayan Tejero, Lea De Vera, Aaron Esmilo, Chris Mendoza, Lea De Vera, Mika Banyanola. Ang tamang sagot ay mahusay, mikropono o microphone. Makabayang clap naman dyan. Ayan. Ika-4 na bilang, ito ay ang pre-recorded voice-over music na ginagamit sa transition ng isang segment papunta sa susunod. Ayan, ano kaya yan? Sige nga. Ito ang mga pre-recorded voice-over music na ginagamit sa transition ng isang segment papunta sa susunod. Ano kayang tawag dyan? Ayun, nakasagot na. Nakita ko si Ann Wendy Yao, Katleya Soriano, Aaron Esmilo, Mika Banyanola, and Danauto. At ang sagot nila ay bumper. Ang galing naman, Makabayang Club. At para sa huling bilang, ito ang tawag sa pahayag na sinasalita ng announcer, ngunit hindi kabilang sa script. Ayan, sige nga, tignan ko nga kung ano yung pwede niyong maisagot dyan. Ito ay tawag sa pahayag na sinasalita ng announcer, ngunit hindi kabilang sa script. Ayun, kay Katleya Soriano, nakita ko ang kanyang sagot. Ayan, at ang kanyang sagot ay ad-lib. Okay, so dyan pa lang nakikita natin na naunawaan nyo ang terminolohiyang napakarami ng radio broadcasting. Dahil dyan, mahusay kayong nakilahok sa araw na ito. Bibigyan ko kayo ng Makabayang Club. Ayan, Makabayang Club. Okay. Pero meron pa tayong gawain. Dahil radio broad ang ating talakayan, marami dyan na naririnig natin yung kanilang mga hugot, yung kanilang mga hashtag issue. Kaya tinatawag natin itong hugot-sagot. Ayan. Nais kong marinig kung ano ang hugot-sagot nyo sa isang sitwasyon na ipapakita ni Tutor Mel. Okay? Yung maayos yung mabibigay ng inspirasyon sa lahat. Unang bilang, hindi magandang dulot ang maagang pagnonobyo. Gagamit kayo ng ekspresyon na sa bagay na iyan, masasabi kong blank. Sige nga, tignan ko nga kung ano yung magiging sagot ng makabayang mag-aaral natin. Hindi magandang dulot ng ang maagang pagnonobyo. Sa bagay na iyan, masasabi kong, duktungan na lang ninyo na ano. Parang nakikinig lang kayo sa radyo, di ba? Kapag may mga hugutera sa radyo sila tumatawag kasi ayaw nilang nakikita yung kanilang muka, kaya boses lang ang pinaririnig nila. O ngayon naman, it's time for you to shine. Sige, anong hugot mo kapag sinabing hindi magandang dulot ang maagang pagnonobyo? Sige nga, nais ko ngang malaman. Meron ba dyan? Parang may nakita na ako. Sa bagay na iyan, masasabi kong tama ang desisyon na huwag munang magnobyo habang nag-aaral. Mahusay, di ba?
Naintindihan nyo yung hugot, yun ang kanyang hugot. Ayan, kay Basalel. Sa bagay na iyan, masasabi kong makasisira ng iyong pag-aaral dahil mas mabibigyan focus ka sa iyong nobyo o nobya kesa sa edukasyon. Ang galing naman. At mula din kay Harvey Santiago, sa bagay na iyan, masasabi kong dapat ikaw ay mag-aral muna. Ang husay talaga ng mga kabayang mag-aaral. At ito naman ang ikalawang issue. Panatilihing mabuting tao sa kabila ng kasamaan sa paligid. Para sa akin, o yan. Sige nga, ang issue nyo, panatilihing mabuting tao sa kabila ng kasamaan sa paligid. Ayan, may pahabol pa si Bettina. Ay hindi, pagbati pala ito. Senior high school from Mampia, Tumagan. Ito, may pahabol si Banyanola. Sa bagay na iyan, masasabi kong tama ito, dapat munang pagplanuhin ang bawat desisyon na gagawin, lalo na't hindi ka pa sigurado. Tama. O, ayon naman kay Terence Pamularcano, ito ay nakaapekto sa ating pag-aaral. At ayon din kay Aliyah Buwan, yung ating mini-me, kailangan muna natin unahin ang ating edukasyon dahil makakarating din tayo dyan. Yan. Ayun, sumagot si Ma'am Pia Tumagan. Sa bagay na iyan, masasabi kong tama ang pahayag na ito dahil sa murang edad, malimit na nakahahati ng oras sa mas mahalagang bagay tulad ng pag-aaral. Mahusay naman ang makabayang guro natin, di ba? Mahusay. Salamat, madam. Ayan. Para sa ikalawang bilang, panatilihing mabuting tao sa kabila ng kasamaan sa paligid. Para sa akin, ayan, sumagot na si Aliyah Buenyao. Para sa akin, dapat tayong maging mabuting halimbawa sa iba, ating panatilihin ang ating pagiging mabuting tao kahit di sila mabait sa atin. Ang galing naman ang sagot ni Aliyah. Very good. Palakpakan natin si Aliyah. Ayan. Sumunod, ayan, nag-hello si Leo Sala. Hello sa'yo. Ayan, may sagot naman din si Princess Gaspar. Para sa akin, may maganda man o mabuting dulot ang paligid, palaging piliing maging mabuting tao. Ang galing naman yun! Bibigyan kita ng heart. Natatouch naman ako. Si Tutor Mel natatouch doon sa mga sagot ninyo. Ang gaganda. Ayan. Ayan, may sagot din si Dayan Tejero. Para sa akin ay manatili tayong mabuti sa kasamaan sa paligid dahil ito ay nararapat para tayo maging inspirasyon ng iba. Ayon naman kay Ace Milo, para sa akin, tama ito sapagkat mas makabubuting palaganapin ang mabuting asal palagi. Diba? Kay Respicio, tama, kasi ang pagiging mabuting tao ay isang katangiang dapat nating taglayin sa lahat ng oras. Ayan. Ayan, may pahabol si Ann Wendy. Para sa akin, tama ang pahayag na ito dahil ito ang ating tungkulin sa ating kapwa kahit hindi ito ginagawa nila sa atin. Ang husay naman, ang dami niyong hugot na. At ikatlong sitwasyon o issue, ipagmalaki ang kakayahan at dangal ng kababaihan dahil tayo ay nagdiriwang ng buwan ng Marso bilang pagbibigay dangal sa kababaihan. Ano ang hugot mo dyan? Ipagmalaki ang kakayahan at dangal ng kababaihan. Sa aking palagay, duktungan. Ayan, may pahabol si Katiis. Para sa akin, magkaroon ng pag-ibig sa kapwa at maging handang gumawa ng mabuti para sa iba. Nang higit pa sa kaysa sa inaasahan sa kanila. Ayan. Ayon naman kay Elsa, panatilihin ang pagiging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon. Okay, may pagbati din tayo kay Carla Abonoy Balana from LFG Diamantina National High School. Uy, yung panghuling bilang natin, ikatlong bilang. Ayan, ang ganda niyan. Ipagmalaki ang kakayahan at dangal ng kababaihan. Sa aking palagay, sige, nais kong duktungan ninyo. Galingan, ayan. Meron na? Siyempre, hindi magpapahuli at alam kong kayang-kaya yung sagutan yan. Ayun, may sumagot na si Ann Wendiao. Sa aking palagay, tayo ay ginawa ng pantay-pantay ng Diyos, kaya dapat ganoon rin ang gawin natin sa lahat. Ayan, pwede rin naman yun. Pero dahil tayo nagdiriwang ng buwan ng kababaihan, ano ang dapat na hugot natin? Ako, magbibigay ako ng isang halimbawa. Sa aking palagay, ang
Ang kakayahan at dangal ng kababaihan ay dapat na ipinamamala sa tuwina. Ayan, di ba? Dapat kinikilala. Okay. Ayan, may sagot si Aliyah Buenyao. Sa aking palagay, panahon na para ating bigyang pansin ang kababaihan. Atin natin silang protektahan at pahalagahan dahil isa sila sa mahalagang taong bumubuo ng lipunan. Mahusay ka dyan, Aliyah. At sumunod, ayon naman din kay Harvey Santiago, sa aking palagay, dapat natin silang ipagmalaki dahil sila ay tao na may damdamin na dapat irespeto at mahalin. Siyempre, hindi magpapahuli si Bernice Baruso. Sa aking palagay, marami rin kayang gawin ang kababaihan bukod sa maglinis at magluto, kaya dapat maipagmalaki ang kakayahan at dangal ng kababaihan. Natutuwa naman ako sa inyong mga sagot. Magagaling talaga kayo, mga makabayang kung mag-aaral at mga gurong mga makabayang guro na ating kasalo ngayon sa hapong ito. May pahabol si Princess Gaspar. Sa aking palagay, bilang isang babae, ang napakahirap na kasarian, kaya ang kakayahan at dangal ng kababaihan ay sadyang ipinagmamalaki. Mahusay! Basahin din natin ang kay Christopher Respucio. Bilang isang lalaki ay dapat natin ipagmalaki ang kakayahan at dangal ng kababaihan dahil sila ay kapantay natin sa kakayahan, okay, at pagkilala. Mahusay. Maraming salamat sa inyong pagtugon at aktibong pakikilahok sa oras na ito. Pupunta na tayo sa bakit mahalaga. Ayan. Tungo na tayo doon. O sige na nga, may isa pang pahabol kay Ace Milo. Sa aking palagay, ito ay tama sapagkat walang imposible sa isang babaeng may dedikasyon. Tama. Gayon din kay Tejero. Sa aking palagay ay dapat ding ilabas ang talento ng mga kababaihan dahil sa pamamagitan nito ay mas lalo natin mapapaunlad ng karapatan ng kababaihan. Ayan, tutungo na tayo sa bakit mahalaga. Malaking tulong ang lahat ng ito sa mga kabataang tulad mo. Kaya pagyamanin at huwag itago, kaalaman nito'y tunay at totoo. Di ba? Ayan, maraming salamat sa inyong pagkikibahagi ngayong araw. Ayan, andito po tayo sa ating bagong homepage na DepEd Itulay. Maaari niyo pong i-add ang aking account, i-type niyo lang po, naka-public po yan, Tutor Mel, at maaari ko kayong i-add sa aking pangalawang account. Muli ako ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan, Tutor Mel, na laging nagpapaalala ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa salitang dakila. Paalam! At syempre, suportahan natin ang bagong episode ni Tutor Ronel tuwing Sabado. Ayan. Bayani Chronicles. Ayan siya. Ang inyong komento at suhestyon ay mahalaga sa amin, kaya maaari niyong ipadala ang inyong mga tugon. I-scan nyo lang yung QR code namin at makakapagpadala na kayo sa amin ng inyong feedback. Ayan, maraming salamat makabayang mag-aaral. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!